Kinumpirma po ng DILG at Philippine National Police ngayong umaga na sa isang nawawalang Chinese businessman at kanyang driver ang mga natagpuang patay kahapon sa gilid ng kalsada sa Rodriguez, Rizal. Sabi ng PNP, March 29 pa huling nakita ang dalawang biktima at inaalam kung insidente ito ng kidnapping. Balita hatid ni James Agustin. Iginagulat ng mga residente ng Sitio Odyongan sa Barangay Macabud, Rodriguez, Rizal nang matagpuan ng dalawang bangkay sa gilid ng kalsada bandang alas 6 ng umaga kahapon. Ang mga biktima nakasilid sa mga nylon bag. Ayon sa barangay, empleyado nila na papasok sa trabaho ang unang nakapansin sa mga nylon bag. Nung makita niya, nag-report siya dito sa barangay hall at agad na mga nag-responde yung aming kagawad at kinonfirm, chinek muna. Nung na-confirm, nag-report ka agad sa pulis, sa PNP. Nang buksan ng mga nylon bag, tumambad ang mga bangkay ng dalawang lalaki. Nakasuot lang ang mga biktima ng underwear, dugoan ng mga ulo at nakabalot ng duct tape. Nakatali rin patalikod ang mga kamay. Nakabaloktot siya, tapos nakatali yung kamay, naka-tape. Pagkatapos, inilagay siya sa parang bag na, ano ba tawag doon, parang buli. Parang yung bag na plastic, pinagdugtong yung nylon. Ganun yung nakita sa kanya. Tapos yung isa katabi niya rin. Sabi ng barangay, hindi pamilyar sa kanilang dalawang lalaki. Hindi siya residente dito at itinapon lang siya dun sa lugar na yun. Base sa record ng barangay, hindi raw ito ang unang beses na may nagtapon ng mga bangkay sa naturang sitio. Noong nakaraang taon, dalawang magkahiwalay ng insidente ang nirespondihan nila. Ang tingin ko, una, wala siyang street light, wala siyang malapit na bahay, at pangalawa, wala siyang CCTV. Kaya ngayong taon na to, yun yung talagang gusto namin na malagyan ng CCTV at saka ng street light. Ito po yung bahagi ng Sitio Odyongan kung saan natagpuan ang mga bangkay ng dalawang biktimang lalaki kahapon. Tabing kalsada lamang ito at kapansin-pansin na maraming mga damo sa lugar na ito. Nag-inspeksyon na rin ngayong umaga si Calabarzon Regional Director Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas sa lugar kung saan natagpuan ang dalawang bangkay. Manggagaling ka sa Payatas, no? Meron naman tayong checkpoint diyan, no? So ang gagawin natin is dito naman sa dulo. Maglalagay tayo ng checkpoint diyan in coordination with NCRPO and PRO3, no? So gagawa tayo ng composite checkpoint diyan para mabantayan natin itong kahabaan ng kalsada na ito. Ang barangay naman pinaigting na ang kanilang pagbabantay, lalo na sa kanilang boundary sa San Jose del Monte, Bulacan. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ayon naman sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, inutusan sila ng Malacanang na tumulong sa investigasyon ng Philippine National Police sa mga kidnapping incidents sa bansa. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na isa pang Pilipino ang nasawi bunsod po ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar noong March 28. Hindi na tinukoy ang pagkakakilanlan ng nasawi dahil na rin sa hiling ng naulilang pamilya. Una nang kinumpirma ng DFA ang pagkamatay ng isa pang Pinoy sa Myanmar na si Francis Aragon. Sa panayam ng GMA Integrated News sa byuda ni Francis na si Kathleen, napanood niya via video call ang pag-cremate sa labi ng kanyang mister kahapon. Mas mapapabilis daw ang pagpapauwi sa labi ni Francis kung cremated. Dalawang Pinoy pa ang patuloy na hinahanap sa Myanmar. Tulad ng dalawang nasawi, nakatira rin po sila sa Gumuhong Sky Villa Condominium sa Mandalay. Mga kapuso, uminom po ng sapat na dami ng tubig. Matinding init at alinsangan pa rin kasi ang inaasahan sa 17 lugar sa bansa ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa danger level na 43 degrees Celsius na heat index sa Dagupan, Pangasinan, Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro at sa Birac, Catanduanes. Habang 42 degrees Celsius sa ilan pang bayan at lungsod sa Luzon, Visayas at Mindanao. Extreme caution level pa rin ang posibleng heat index dito po sa Metro Manila. 41 degrees Celsius sa Pasay, habang 39 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Walang bagyo o low pressure area na namamataan sa ngayon sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, easterlies pa rin ang magdudulot ng mainit na panahon. Nagdadala rin ito ng panandaliang ulan sa ilang lugar.
Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rain sa mga susunod na oras sa ilang bahagi ng Northern at Southern Luzon, Zambales, Visayas at Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito po sa Metro Manila. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. May namaril malapit sa isang checkpoint ng pulisya sa San Pablo, Isabela. Chris, may mga tinamaan ba at nahuli ba yung mga suspect? Tony, inaalam pa kung sino ang namaril sa mga barangay tanod na nakabantay sa checkpoint. Sa kuha ng CCTV, kita ang pulasan ng mga tao malapit sa PNP checkpoint sa barangay Dalena. Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig noon. Sugatan sa pamaril ang 3 barangay tanod na nakabantay noon sa kubo malapit sa checkpoint. Bukod sa pagkakakilala ng suspect, inaalam pa ang posibleng motibo niya sa krimen. Nagkasunog naman sa isang passenger vessel sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Ayon sa PCG, Southern Tagalog, nagkakarga ng mga cargo at nagsasakay ng mga pasahero ang MV Roro Master 2 nang biglang may umapoy sa deck generator nito kahapon ng umaga. Naapula rin ang sunog matapos ang 20 minuto. Ligtas naman ang mahigit sa 60 pasahero at crew nito, pati na ang mahigit sa 20 sasakyan. Nakikipag-ugnayan na ang Coast Guard Station Occidental Mindoro sa Marina 4 o Marina Region 4 para sa pansamantalang pagsuspende sa papeles ng passenger vessel habang inaalam kung ligtas pang bumiyahe ang barko. Nagbabalik EDSA na ang mga provincial bus. Mula kahapon, pinapayagan na yan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Tugon ang nasabing hakbang sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa papalapit na Semana Santa. Mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 na kinaumagahan, papayagang dumaan sa EDSA ang mga provincial bus. Pagsapit ng April 16, Miyerkules Santo, hanggang April 20, Linggo ng Pagkabuhay, 24 oras ng papayagan ang mga provincial bus sa EDSA. Paglilinaw ng MMDA, ang mga bus galing norte hanggang sa Cubao, Quezon City lang papayagan. Ang mga galing Katimugan naman pwede hanggang Pasay. Mahigit 1,000 bus ang binigyan po ng special permit ng LTFRB dahil sa inaasahang dagsa ng mga babiyahe sa Semana Santa. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, layon po ng special permit na dagdagan ang supply ng provincial bus sa peak travel period. Epektibo ang special permit mula April 11 hanggang 27. Kapag may special permit, pinapayagan ang mga public utility vehicles na bumiyahe sa labas po ng kanilang regular na ruta. Kasabay niyan, nagsimula na ring mag-inspeksyon ang LTFRB sa mga PUV at terminal para sa kaligtasan ng mga commuter. Patay ang isang babaeng buntis matapos saksakin ng kanyang kinakasama sa Tondo, Maynila. Ang bangkay ng biktima nahuli kam na itinapon ng suspect. Balita hatid ni Jomar Apresto. Tila nagtapon lang ng basura ang tricycle driver na ito sa Tondo, Maynila nitong Martes ng madaling araw. Nag-counterflow pa siya sa bahagi ng Juan Luna Street. Ang kanya palang iniwan sa basurahan, tao. Ang biktima, 28 anyos na babae na 5 buwang buntis at live-in partner pa mismo ng suspect. Sabi ng barangay, noong unay sinubukan pang isugod sa ospital ang biktima pero hindi na siya umabot ng buhay. Sa tulong ng mga CCTV, nakilala ng barangay ang suspect. Kinausap pa raw siya ng isa sa mga kagawad ilang oras bago mangyari ang krimen. Inireklamo kasi ang lalaki ng kanyang nanay dahil sa pang-aaway umano sa kanyang kapatid. Matagal na rin umanong problema ng barangay ang 45 anyos na suspect na anilay pabalik-balik sa kulungan dahil sa iba't ibang kaso. Kaya nung nakapanood ko nga, sabi nga may nakita ng babae ron patay. Kako yung si yan. Kinamagano, wala na siya yan. Nagtago na. Natunton sa follow-up operation ng mga otoridad ng suspect sa Baliwag, Bulacan kasama ang kanyang 2 taong gulang na anak. Sa investigasyon ng pulisya, posibleng sa loob ng tricycle pinagsasaksak ng suspect ang biktima kung saan kasama pa niya ang kanyang anak. Base sa kanyang salaysay sa mga pulis, pinagdududahan daw ng suspect ang biktima na may ibang lalaki kaya nagawa niya ang krimen. Ayon sa taga-barangay na kinumpirma rin ng pulis, nasangkot din ang suspect sa nangyaring hostage taking sa Recto Avenue noong Pebrero.
Hawak na ng homicide section ng Manila Police District ang suspect na mahaharap sa reklamong murder. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wala raw pinagsisisihan ang lalaking viral online matapos magpasok ng motorsiklo sa Taal Basilica sa Batangas. Giit niya, wala raw siyang ginawang mali. Parang gusto ko lang po mabasbasan. Yun po ang gusto ko. Hindi niyo ba naisip na mali yun? Hindi po. Hindi po mali yun. Nagsisisi ka ba sa ginawa mo? Hindi. Depende nila sa kanila kung masamang tingin nila sa akin. Dahil gusto ko mabago ang buhay ko. Bukod po sa ipinasok ang motorsiklo sa simbahan, umupo pa ang lalaki sa pwesto ng pari sa altar, pumalakpak at nagtaas pa ng paa. Ayon sa pulisya, dinala ang lalaki sa kanilang presinto ng ilang concerned citizen. Kalaunan, umamin daw ang lalaki na gumagamit siya ng marijuana na nabibili online. Mahaharap ang lalaki sa reklamong paglabag sa Article 133 ng Revised Penal Code o offending the religious feelings. Saklaw niyan ang mga notoriously offensive o labis na nakababastos na gawain sa isang simbahan o place devoted to religious worship. Sinisika pa po ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng pamunuan ng Taal Basilica kaugnay sa insidente. Lumahok sa kilos protesta si Aline Andamo bilang pagtutol sa presensya ng US military sa Pilipinas. Si Representative Arlene Brosas isinulong ang proteksyon ng LGBTQIA+ sa Tarlac. Tutol si Teddy Casino sa dredging operations sa Occidental Mindoro. Suporta sa mga lokal na leader ang binigyan diin ni Senator Pia Cayetano sa Nueva Ecija. Reforma sa K-12 system ang isinusulong ni David De-Angelo. Pagpapalakas ng mga korte laban sa korupsyon ang nais ni Atty. Angelo de Alban. Lumahok sa prayer vigil si Mimi Doringo at Amira Lidasan bilang pagtutol sa militarisasyon sa Bugsok, Palawan. Pagtuldok sa political dynasties ang tinalakay ni Luke Espiritu. Pantay-pantay na sahod at reforma sa lupa ang ilan sa binigyan diin ni Modi Floranda, Jerome Adonis at Danilo Ramos sa Oriental Mindoro. Pagpapalawig ng OFW Hospital ang sinusulong ni Senador Bongo. Sa Pangasinan, naglatag ng plano sa food security si Ping Lacson. Pagpapaunlad ng turismo ang isinusulong ni Senator Lito Lapid sa Laguna. Nakiisa sa araw ng kagitingan sa Lanao del Norte si Congressman Rodante Marcoleta. Nag-ikot si Kiko Pangilinan sa ilang palengke at farm sa Pampanga. Hinikayat naman ni Ariel Querubin ang mga kabataan na ipaglaban ng bansa. Nangampanya naman sa Navotas at Malabon si Willie Revillame. Kinundina ni Senator Francis Tolentino ang bagong pangharas ng China sa West Philippine Sea. Pag-aalis sa VAT sa kuryente at pag-amyenda sa rice tarification law ang gusto ni Benhur Abalos. Nag-ikot sa Bicol Region si Bam Aquino. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News.